umpisahan natin mga kababayan yung ating usapin dito po sa nakita po nating banat ni Katunying dito po sa ginawa ni Senator Amy Marcos. Dito nyo makikita na talagang budol din ito pong si Senator Amy Marcos. Ito, i-play po natin mga kababayan. Ayos mo, kapag ka nabasa mo yun, oo ano, yung isang nabasa ko kong batyero, ganun pala, alam pala niyang may ganyan. Tama. Ay na tinutukot. Ba't niya sinuportahan pa tumakbong it makes sense, ha? It makes sense. Kung talagang sinasabi niya noong pagka-asawa, bata, noong kinasal, etc. Ito kasi mga kababayan, nakabase ito dun sa mga accusation ni Senator Amy Marcos kay PBBM. Kasi di ba sinabi, pamula daw pagkabata ay gumagamit daw po ng ipinagbabawal na bato. So ngayon, ang punto kasi dito, kung alam talaga ni Senator Amy Marcos na si Presidente ay gumagamit po ng ipinagbabawal na bato, bakit niya pa sinuportahan ng panahon ng eleksyon? Bakit hinayaan niya pa tumakbo sa pagka-presidente noong 2022 national election? Doon pa lang magkakaroon na po ng problema. At saka kung titingnan nyo, gaya ng sinabi mga kababayan ni Mima Alicia dun po sa kanyang YouTube channel, pwede ding magamit yung statement ni Senator Amy Marcos doon po sa kaso ni Digong sa The Hague mga kababayan. Kasi nga, parang ang nangyari, selective lamang yung pakikipaglaban or yung madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi isinalba nila si PBBM na di umano ayon kay Senator Amy Marcos gumagamit daw ng ipinagbabawal na bato. Kaya doon pa lang mga kababayan, makikita nyo po talaga na nagsisinungaling itong si Amy Lacson. Anyway, tuloy po natin. Marirealize na may mga analysis na sa halip na makabuti sa kanya, personally kay Senator Amy, yung kanyang ginawa ay lalong napasama. Tama. Siya ang mas napasama sa nangyari dahil sabi nga ni Senator Ping, very un-Filipino. Saka yung isang bagay pa, Kumbatsero, no? Kung meron silang intensyon na baklasin sa Malacanang, pababayin sa Malacanang, noong may INC rally, kasi ang gusto nilang nung iba isabay dun Tama. Kaya gamitin yung INC rally, round kasi. Para persahin ng Pangulong Bongbong Marcos na nabumba sa pwesto, nag-backfire pa. Yan. Yung mismong ang pamunuan ng Iglesia Cristo, ang nabigla sinabi niya dahil hindi naman yun ang paksa ng kanyang tatalakayin dapat, hindi tungkol sa hanggang bago umakyat pa na si Senator Amy Kumbatsero, nire-remind siya na stick with the topic, ang topic ay General Appropriations Act lang, budget lang. Speakers dito mula pa kanina, yung mga speakers kahapon ay walang binabanggit tungkol sa destabilization, pagsak sa gobyerno. Totoo nga ayaw ng INC na... So parang ang nangyari mga kababayan dito, tinraidor po ni Senator Amy Marcos itong mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo or itong religion na INC. Kasi ang sabi naman pala mga kababayan na mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo, ang pag-uusapan lamang yung about po dun sa GAA. Hindi po mga kababayan about dun sa pagpapatalsik sa pwesto kay PBBM or yung mga accusation laban po sa presidente. Ibig sabihin pala, etong si Senator Amy Marcos, tinabla niya ang Iglesia ni Cristo mga kababayan. Eto, tuloy natin. Hindi ba pakinig? Wait lang balik natin ng konti. Mag-analyze, yun bang marirealize mo kapag ka nabasa mo yun, ano, halimbawa, yung isang nabasa ko kong batyero, ganun pala, alam pala niyang may ganyan, kung si Senator Amy tinutukot. Ba't niya sinuportahan pa tumakbong it makes sense, ha? It makes sense. Kung talagang sinasabi niya noong pagka-asawa, bata, kinasal, etc. May mga ganung bagay na marirealize. Kaya nga may mga analysis na sa halip na makabuti sa kanya, personally kay Senator Amy, yung kanyang ginawa ay lalong napasama. Siya ang mas napasama sa nangyari dahil sabi nga ni Senator Ping, very un-Filipino. Saka yung isang bagay pa, Kumbatsero, no? Kung meron silang intensyon
Kasi alam nyo, sa totoo lang mga kababayan na, eto, inulit ko lang ng konti kasi mahina daw yung una. So kung titingnan po natin, saglit na yung taong bayan mahikayat nilang patalsikin si Presidente, ang nangyari dito mga kababayan, nag-backfire kay Senator Amy Marcos lahat. Saglit na ang mga tao magalit sa Presidente, naawa lang kay PBBM, nakakuha lang ng simpatsya ang Presidente. Dahil biruin nyo parang pakiramdam kasi ng mamamayang Pilipino o kahit kayo na nanonood sa atin, kung titingnan ninyo, di ba, pakiramdam ninyo pinagtutulungan ng Presidente? Isipin nyo mabuti mga kababayan, pakiramdaman nyo, pinagtutulungan ng Presidente nitong kanyang mga kapatid, mga kalaban niya, at itong mga tao na pwedeng makulong dahil po dito sa ginawang pagpapaimbestiga ni PBBM sa maanumalyang flood control. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Baklasin sa Malacanang, pababain sa Malacanang noong may INC rally. Kasi ang gusto nilang nung iba isabay dun o kaya gamitin yung INC rally. Crowd kasi. Oo, para persahin ng Pangulong Bongbong Marcos na nabumba sa pwesto. Nag-backfire pa. Nag-backfire. Dahil sa yung mismong ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo, ang nabigla. Nabigla doon sa sinabi niya dahil hindi naman yun ang paksa ng kanyang tatalakayin dapat. Grabe ka, Senator Amy. Hanggang bago umakyat pa na si Senator Amy Gumbachero, nire-remind siya na, stick with the topic Ang topic ay General Appropriations Act lang. Budget lang. Mga speakers dito, mula pa kanina, at pati mga speakers kahapon, ay walang binabanggit tungkol sa destabilization, papapamagsak sa gobyerno. Ang totoo nga ay ayaw ng INC na pabagsakin ng gobyerno. Hindi ganun ang layunin. Hindi ganun ang layunin. Umuon naman daw. Yung pala mismo, laman ng... Grabe ka, Senator Amy Marcos. Hindi ka pala maayos kausap. Kumbaga parang ang dating dito, ipinahamak mo pa ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Diba? Biruin nyo, bago umakyat yan sa entablado mga kababayan, yan pala po ay nire-remind na dapat kung ano yung topic, na andudod lang. Ang topic ay tuligsain mga kababayan, yung GAA. Ngayon, ang nangyari dito, siguro may sariling script etong si Senator Amy Marcos para banatan yung kanyang kapatid. Baka nga mamaya galing pa kay Sara Duterte yan, utos pa ni Sara, di umano, na ganun ang sabihin ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid para maging kapanipaniwala at para paniwalaan ng taong bayan at mapilitan ng taong bayan makisama at patalsikin ang Presidente, kaya nagbaon ng ganung script etong si Senator Amy. Kumbaga, ang dating talaga dito, tinabla at tinraidor mga kababayan ni Senator Amy Marcos, eto pong Iglesia ni Cristo. Yan po ay ayon mismo sa kay Katunying. Ituloy pa natin. Kaya ang nangyari kong Bachero, nung pagkatapos nung speech, hindi naman siya binastos, hindi naman siya pinutulan. May video pa nga na kinakamayan siya nung mga nandun sa rally hanggang sa makababa siya. Respeto na lang yun. Tapos saka hindi siya papatayin ng mikropono doon. Tama. Ba't hindi niya pinatayin ng mikropono? Hindi naman ugali ng Iglesia ni Cristo yung gano'n. At hindi maganda. Kahit sino, hindi magandang gawin yun. Bigla na lang papatay. Inimbita mo para magsalita, tapos papatay. Tapos papatay yung mikropono. Ang nangyari po, pagkatapos nun, ay baklas na, uwian na. Kasi biglang yung ibang na-agitate doon, gamitin pa yung mapay. Alam mo, eto rin mga kababayan dalawa rin yung nakikita ko dito. Dapat mayroon pang third day na rally ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Pero dahil nga sa ginawa ni Senator Amy Marcos, yung rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, itinigil na po. So yung ambisyon ni Sara Duterte na maging presidente, sa third day dapat mga kababayan o sa second day ng rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, kasi nga balak nilang sabayan at puntahan yung Malacanang para talaga i-destabilize ang gobyerno ni PBBM. Ang nangyari na uwi po sa wala dahil sa ginawa ni Amy Marcos na mga paninira na taliwas sa agenda talaga ng INC. Anyway, tuloy pa natin. Ang pagtilipon, inumpisang mapayapa, napakaganda naman nung kita nyo naman napakalinis nung luneta. Pag-alis ng mga kapatid, uwian na. Uwian na. Yun na. Kaya
Baka kasi may magsamantala, biglang may magsisigaw doon na tara na sa Malacanang. Tama. Problema. Dali-dali hindi. Kaya Inagapan ng pamamahala ng iglesia. Yan, ginagapan ho yan. Ayun, ganun o, yun ang pangyayari doon. Pero itong mga sumusunod na kabanata, ay ang inaabangan ho natin. Medyo, Ito, wala na to mga kababayan. So bukod pa po dyan, kung titingnan nyo, di ba, pasimpleng inupakan ni Katunying dito itong si Senator Jaime Marcos dahil po sa ginawa niya na kasi pambabastos yan sa rally ng Iglesia ni Cristo. Kasi ang purpose talaga ng rally, ayon po sa mga kapatid dati sa Iglesia ni Cristo, para tuligsain lamang po yung AGA. Ang problema, iba yung ginawa ni Senator Jaime Marcos doon po sa rally. So, ang dating dyan, nabastos po ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, mga kababayan. So ngayon may isa pa tayong nakita na talagang magpapatunay na hindi po talaga, mga kababayan, sinang-ayunan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Ito pong ginawa ni Senator Jaime Marcos, mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo po, wait lang balik tayo dito. Yan. Kasi kung titingnan nyo po, mga kababayan, may nakita po tayong post galing po kay Pebbles Talakera. Ito. Kita ba? Bawasan natin ang bright. So ito yan, mga kababayan. Ayan. Ayan, yan. Ganyan na lang para kita nyo na may post talaga. So sabi po dito, mga kababayan, ay ito lumabas na yung case report ng INC Rally. Kung nagkagulo lang, sasabihin nyo, tsamba, pwede palang sampahan ng kaso si INC. Lalo na yung ginawa ni Super Ate Senator Jaime R. Marcos at nagpakyat na mga politician at yung sinabi ni Senator Jaime Marcos, buti na lang, naka-video at may copy ako. Pati yung nagyapakan sila ni Marcoleta at kinamayan pa ng mga ministro. Hindi naman pala kayo religion Napakalaking kasalanan pala ang ginawa ninyo nung araw na yon. At dahil diyan, baka may itiwalag at may posibleng mawala sa politics, mga kababayan. Kasi, eto daw, may nangyari pala dyan, mga kababayan, na hindi pala daw po dapat mangyari. Kaya pala daw, mga kababayan, ang gagalaite, ito pong si Ka Eduardo Manalo. Ano po, at sinasabi pa nga, mga kababayan, ayon po sa post ni Pebbles Talakera, ito, ayan. Sabi po dito, galit na galit ang Ka Eduardo sa nangyari kahapon. Kaya siya mismo ang nagpatigil after speech ni Jaime, bukod sa ititiwalag si Ka Ben at si Ka Zabala at maaaring si Ka Erds dahil sa speech nila at planong pag-outs, mga kababayan, sa Ka Eduardo. Yan po yung sabi dito, mga kababayan. Parang ang pinapalabas po dito, galit na galit daw po si Ka Eduardo dahil doon sa naging speech ni Senator Jaime Marcos at yung naging takbo, mga kababayan, ng sinasabing peaceful rally kuno ng mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo. Ako naman, mga kababayan, personally, wala naman po akong galit sa mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo. Ang sinasabi lamang po natin dito ay kung ano po yung nakikita po nating mga balita, mga kababayan, at kung ano po, mga kababayan, yung mga nababasa natin online. So ngayon, parang ang dating po dito, hindi po natuwa si Ka Eduardo doon sa naging rally, mga kababayan, ng mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo. Kasi nga, saglit na peace rally ang nangyari, political rally, at talagang accusation rally. Parang ganun po. Kasi puro accusation sa presidente yung ginawa ni Senator Jaime Marcos. Alam mo, Senator Jaime Marcos, hindi na ako magtataka kung ang pangalan ng mga Marcoses talagang nasisira mo. Kasi 'di ba pinagbibintangan mo si PBBM na sinisira ni PBBM ang pangalan ng mga Marcoses at hindi kayang ibangon ni PBBM ang pangalan ng mga Marcoses. Pero ang totoo, ikaw talaga ang sumira sa pangalan ng mga Marcoses. Ang ganda-ganda ng imahe ng tatay mo. Kung talagang anak ka ni former President Ferdinand Marcos Sr., ang ganda-ganda ng imahe
ni former president, pero dahil sa'yo, sinisira mo yung imahe ng taong nagpalaki sa'yo. Ganyan ka ba, Senator Amy Marcos? 'Di ba? Saglit na tulungan mo si PBBM, saglit na alalayan mo, ano ginawa mo? Siraan mo yung kapatid mo, ate ka pa man din. 'Di ba? Anyway, inom muna tayo ng tubig, mga kababayan. So, bukod pa po dyan, kung titingnan nyo po, mga kababayan, eto pa. 'Di ba? Balik muna tayo. Yan. Bukod pa po dyan, mga kababayan, sa issue po na yan, may nakita rin tayo na post ni Ramon Tulfo na kung saan, mga kababayan, eto. Sabi po dito ni Ramon Tulfo, yan, basahin po natin ha, sinabi ng veteranong kolumnistang si Ramon Tulfo na gumuho ang pagsisikap ni Pangulong Bongbong Marcos na ayusin at buhayin muli ang pangalan ng Marcos matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Senadora Amy Marcos na sangkot umano sa paggamit ng ipinagbabawal na bato ang First Family. Ibig sabihin, mga kababayan, kahit anong pagsusumikap ni Presidente na ibangon ang pangalan ng mga Marcoses, mga kababayan, kung paulit-ulit na sinisira ni Senator Amy Marcos, wala ding mangyayari. Buti na nga lang, matalino at magaling yung ating presidente, mga kababayan, na handang isugal. Na handang isugal yung mga kaalyado niya, yung mga kamag-anak niya, at yung mga malalapit na tao sa kanya, mga kababayan, para lamang po para lamang po ibigay yung hustisya na nararapat para po sa mga kababayang Pilipino natin. Kasi biruin nyo, ibinabangon ni PBBM ang pangalan ng mga Marcoses, although wala naman talagang dapat ibangon ang presidente, dahil alam naman po natin na yung accusation kay former President Ferdinand Marcos Sr. Talagang mga accusation lamang po. Gaya nga ng sabi ko, mga kababayan, kung makikita po ninyo nung ang presidente nagpakita ng tapang sa ASEAN Summit, na kung saan nakipagkamay po siya, nakipagkamay po siya kay Xi Jinping, at sinabi ni Xi Jinping na maganda yung relasyon ng Pilipinas at ng China sa panahon ng ama ni PBBM, dahil nga matalino yung tatay ni PBBM, mga kababayan, at kilalang ang Pilipinas nung mga panahon na yon. Napakaganda po ng naging ugnayan ng Pilipinas at saka po ng China, mga kababayan. So ibig sabihin, kung sinasabi ni Xi Jinping yon, mga kababayan, nung panahon na yon, nakaharap niya, ito pong si PBBM, naging maganda po talaga ang imahe ni former President Ferdinand Marcos Sr. At noong mga panahon na sinisira na itong si former President Ferdinand Marcos Sr., tingnan na lamang po natin yung mga nagawa ng administrasyon ni former President Ferdinand Marcos Sr. na hanggang ngayon ay napapakinabangan ng taong bayan. So ngayon, nang dahil sa ginagawa ni PBBM, nagiging maganda ang imahe, mga kababayan, ng pamilya Marcos. Pero dahil sa ginagawa ni Amy Marcos, sinisira niya ang imahe, mga kababayan, at siya mismo ang sumisira sa imahe ng pamilya Marcos. So ngayon, sinasabi ni Ramon Tulfo dito, yan po ay patama, mga kababayan, kay Senator Amy Marcos. Si Amy Marcos ang balakid sa pagtataguyod ni PBBM ng magandang imahe ng pamilya Marcos, mga kababayan. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po dito kapalpakang ginagawa ni Amy Lacson, mga kababayan. Kayo, sangayon ba kayo dito sa pinaggagawang ito ni Amy Lacson, na kung saan, mga kababayan, di umano sinisiraan niya ito pong kanyang kapatid dahil sa kanyang political ambition. Diba? Kaya handa niyang isakripisyo, mga kababayan, ito pong kanyang kapatid para lamang po manatili itong si Amy Lacson sa kapangyarihan. Pero para sa akin, mga kababayan, dapat yung mga ganyang klase ng politiko hindi na po sinusuportahan at ibinoboto yan, kasi yan po yung isang patunay ng politikong trapo. Mga kababayan, kayo po, ano po ang komento nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan, mga kababayan.